Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y nang magtis, ng tagumpay ay makamit, at sumating ang langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng binibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Hindi nasabi ko na ito sa inyo bago mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa misang ito, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa biyaya ng buhay na ibinigay niya sa ating lahat at lalong-lalo na kay Father Robert na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Ang Panginoon Diyos ay nagbigay buhay sa ating lahat. Subalit, hindi lang naman na binigyan tayo ng buhay at bahala ka na kung anong gusto mo gawin mo sa buhay mo. Kundi, ginusto rin ng Panginoon Diyos na makasama tayo, makapiling tayo, dahil tayo ay hindi lamang mga ordinaryong mga nilalang, kundi itinuring tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kaya isa sa mahalagang maalala natin ay yung tayo ay nabubuhay dito sa mundo para makabalik sa tahanan ng Ama at makasama ang Ama sa kanyang kaharian. Sino po rito ang gustong pumunta sa langit? Taas po ang kamay. Parang yung iba hindi nagtataas ng kamay. Saan nyo gustong pumunta? Ayan po, lahat po tayo gustong pumunta sa langit. No, kahit mag-survey pa tayo sa lahat, gustong pumunta sa langit. Pero ang tanong, bakit mo gustong pumunta sa langit? No? Ang sagot ng iba, kasi mainit sa impyerno. Kasi ayaw ko sa impyerno, mainit na nga dito. Sa Pilipinas, mas mainit pa sa impyerno.
tayo ba ay umaayaw pumunta sa impyerno? O ginugusto ba natin pumunta sa langit dahil natatakot lamang tayo na mapunta sa impyerno? Hindi ba dapat gustuhin natin pumunta sa langit dahil gusto natin makasama ang Diyos? Dahil gusto natin makasama ang ating Ama sa langit. At yan ang ipinakita sa atin ni Jesus, na siya, pagkatapos ng kanyang gawain dito sa mundo, siya ay babalik sa Ama. Makakapilit, makakasama niya ang ating Ama sa langit. At itinuro din sa atin ni Jesus kung paano. Ano ba ang kinakailangan? Sabi dito sa Ebanghelyo, sabi niya, iniibig ko ang Ama. Iniibig ko ang Ama, sinusunod ko, or sinunod niya ginagawa niya ang iniutos ng kanyang Ama. Magkarugtong po yun. Una, mahal niya ang kanyang Ama. Siguro yun din ang magandang tanungin natin sa sarili natin. Mahal rin ba natin ang Diyos? Dahil kung wala tayong pagmamahal sa Diyos, pag wala tayong pagmamahal sa ating Ama, hindi na tayo susunod kung ano-ano na lang ang gagawin natin sa buhay natin. Magpapabaya na tayo, magwawala na tayo sa buhay natin. Hindi naman natin mahal ang ating Ama. Subalit kung mahal natin ang Diyos, kalakip nun ay yung pagsunod sa kanyang kautusan. Pagsunod sa kanyang kagustuhan. Kaya mga kapatid, yan ang itinuro sa atin ng ating poong Nazareno. Siya ay nagmahal sa ating Ama at sumunod sa kagustuhan ng Ama. Kaya ba natin tularan ang ating mahal na poong Nazareno? Kaya ba nating tumulad kay Jesus bilang kanyang mga disipulo na magmahal sa ating Ama? At hindi lamang pagmamahal, kundi patunayan natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Kasi po, sa totoo lang, meron namang ibang nagsasabi, mahal ko ang Diyos, pero hindi sumusunod sa gusto ng Diyos. Pinipilit pa rin ang sariling pananaw, pinipilit pa rin ang sariling kagustuhan kaysa yung kagustuhan ng Diyos. Kaya magkarugtong po yun, no? Magkarugtong yung pagmamahal sa ating Diyos Ama at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At alam natin, kung yan ay ating gagawin, sa grasya ng Diyos, sa awa ng Diyos, makakasama natin, makakapiling natin ang ating Diyos sa langit. Kaya tandaan natin, lahat tayo ay pauwi, lumalakbay, pauwi sa tahanan ng ating Ama. Gusto ng Diyos na makapiling tayo. Huwag tayong lalayo. Huwag tayong pupunta sa ibang direksyon. Sana nakapokus ang pag-ibig natin sa ating Ama. At ganun din po ang nakita ko kay Father Robert sa ilang taon ko siyang nakilala. Nung seminarista pa lang po siya, nakasama ko na po siya sa mga recollection. No? Magaling siyang magpahayag, maayos, maliwanag ang kanyang mga paliwanag tungkol sa salita ng Diyos.
At nung siya ay naordinahang pari, ganun din, mas nag-alab ang kanyang pagmamahal sa ating Diyos at pagsunod sa kagustuhan ng ating Ama. At napansin ko po, nung siya ay dito na po na-assign sa dambana ng ating poong Nazareno, higit pa, no? Humigit pa, dadagdagan pa, lalo pang tumindi ang kanyang pagsunod kay Jesus Nazareno at pagmamahal sa Ama. Alam niyo kung bakit ko alam yan. Kasi po, kapag libre naman po ako at libre din siya tuwing Lunes, kumakain kami. Nagla-lunch out kami. Naghahanap kami ng mga kainan. Ganon. Napansin ko, itong mga huling mga buwan, lagi siyang busy. Sinasabi niya, naku, meron akong may dalaw Nazareno sa Bicol, may dalaw Nazareno kung saan. Lagi siyang busy. No? Hindi busy sa kakakain, kundi busy na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa atin sa pagdala ng debosyon ng poong Nazareno sa iba't ibang parokya, sa iba't ibang lugar. So yung buhay niya, no, pagkatapos niya tanggapin, no, ang misyon na ito, no, tunay nga rin siyang naging misyonero. Narinig natin sa unang pagbasa na yung si San Pablo, kung saan-saang lugar pumunta upang ipahayag ang mabuting balita. Ganon din ang ginagawa niya kung saan-saan pumupunta para ihatid ang debosyon sa poong Nazareno. At doon makikita natin kung paano na si Father Robert sa pamamagitan ng kanyang debosyon sa ating poong Nazareno ay patuloy ding sumusunod sa kagustuhan ng ating Ama. Kung kaya tayo ay nagpapasalamat sa misang ito, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng bokasyon, sa biyaya ng misyon na ipinagkatiwala sa ating lahat, na pinagkatiwala at ginagampanan ni Father Robert sa atin.